Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng matatayog na bundok at makakapal na kabubatan, nakatira ang isang 14 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Arav. Tahimik siya, may malalim na pag-iisip at mas matanda ang kanyang puso kaysa sa kanyang edad. Habang ang ibang bata ay maingay at palakaibigan, si Arav ay madalas mapag-isa. Sa eskwela, kinukutya siya ng kanyang mga kaklase. Bakit ang tahimik mo? Natatakot ka bang magsalita? Hindi ka asenso sa buhay kung ganyan ka. Hindi sumasagot si Arav. Tinatanggap lang niya ang bawat panlalait, ngunit sa bawat salitang humihiwa sa kanyang pagkatao, isang bahagi ng kanyang puso ang tila nadudurog. Pag-uwi niya, naupo siya sa ilalim ng matandang punong niyem sa likod ng kanilang bahay. Tahimik siyang tumitingala sa langit habang pinipigil ang kanyang mga luha. Ang kanyang ama ay isang simpleng magsasaka, payat, sunog sa araw, ngunit matatag. Sa tuwing nakikita siyang malungkot, sinasabi nito, "Anak, ang katahimikan ay hindi kahinaan." Sa mundo na puno ng ingay, ang mga taong tahimik ay natututo. At ang pakikinig ay unang hakbang sa karunungan. Hindi man lubos na nauunawaan ni Arav ang kahulugan nito noon, naniwala pa rin siya sa kanyang ama. Isang araw, inanunsyo ng paaralan ang isang malaking patimpalak sa pagtatalumpati. Ang mananalo ay makakakuha ng scholarship sa isang mataas na paaralan sa lungsod, may mas magagaling na guro at mas maraming oportunidad. Nais sumali ni Arav. Ngunit nang ipaalam niya ito sa mga kaklase, muling umalingaw-ngaw ang pangungutya. "Ikaw, sasali sa talumpati? Hindi ka nga makapagsalita ng maayos." Muling nasaktan si Arav. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, may munting tinig sa puso niyang nagsabing subukan mo. Bumalik siya sa ilalim ng neem tree. Tahimik. Nagsara siya ng mata at inisip ang sarili habang nakatayo sa entablado, hindi sumisigaw pero may lakas ang bawat salita. Simula noon, nagsimula siyang maghanda. Sa katahimikan. Tuwing gabi, habang ang buong baryo ay tulog, humaharap si Arav sa salamin at nagsasanay. Isa-isa niyang pinapakinis ang mga salita. Tinutuwid ang pagbigkas. Tinututunan kung kailan dapat huminto, kung kailan dapat manahimik. Nagbasa siya ng mga libro, nanood ng mga talumpati ng mga dakilang tao. Pinag-aralan niya ang kanilang kilos, ang bigat ng kanilang katahimikan. Walang nakakaalam. Walang palakpakan. Walang audience. Ngunit sa katahimikang iyon, may apoy na palihim na lumiliyab. Dumating ang araw ng patimpalak. Ang auditorium ng paaralan ay punong-puno ng mga mag-aaral. Maingay. Masigla. May sigawan at palakpakan. Hawak ni Arav ang kanyang papel. Nanginginig ang kamay, mabilis ang tibok ng puso, pero ang kanyang mga mata, payapa. Walang musika. Walang ingrandeng pagpapakilala. Lumakad si Arav patungong entablado. Tahimik ang lahat, tila nagtataka, ano kayang sasabihin ng tahimik na batang ito? Huminga siya ng malalim. At nagsimula. Sabi nila ako'y tahimik. Sabi nila hindi ako marunong magsalita. Pero ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang aking lakas. Tahimik ang buong hall. Walang umiimik. Parang kahit ang hangin ay nakikinig sa bawat kataga. Ipinahayag ni Arav kung paano siya natuto sa katahimikan, kung paano ito naging daan upang tuklasin ang kanyang pangarap, ang kanyang lakas, at ang kanyang layunin. Hindi malakas ang boses niya. Ngunit makabuluhan. Ang bawat pahinto ay lalong nagpalalim sa kanyang mensahe. Natapos ang kanyang talumpati. Walang tunog sa loob ng ilang segundo. At bigla, bumalot ang malakas na palakpakan. Isa-isang tumayo ang mga tao. Tumagal ang standing ovation. Pinakamahaba sa kasaysayan ng paaralan. Nanalo si Arav sa kompetisyon. Ngunit higit sa tropeo, nakamit niya ang respeto. Ang mga dating tumatawa sa kanya, ngayon ay tahimik, hindi dahil wala silang masabi, kundi dahil napahanga sila. Lumipas ang mga taon. Si Arav ay naging isang tanyag na tagapagsalita sa buong mundo. Nagbibigay siya ng inspirasyon sa mga tao gamit ang kwento ng kanyang buhay. Tuwing may nagtatanong sa kanya, "Ano ang sikreto ng iyong tagumpay?" Umiti lang siya at sinasagot, "Katahimikan."
Ito ang nagturo sa akin ng higit pa sa anumang salita. Sa mundo na puno ng ingay, huwag kang matakot maging tahimik. Sa katahimikan mo, matatagpuan mo ang tunay mong lakas. Sa mga oras na pakiramdam mong durog ka na, umupo ka. Makinig ka sa sarili mo. Dahil ang katahimikan, minsan, ay hindi kawalan bagkus ito ay puno ng kasagutan. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, i-share, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't videong ito para bigyan ka ng inspirasyon sa bawat laban mo sa buhay. Maraming salamat sa support mo.